nga sa diin kita magasalig kita sa Ginoo, reason to trust. So kung sa tao magsalig kita, ina nga pagsalig nato sila may kinutuban, may limitasyon. Pero ang atong pagsalig dira sa Ginoo, kun sa Dios kita magasalig, wala sing limitasyon. Kay tungod ang Dios naton masaligan nga kun sa iya kita magasalig. Diri ko nagakuha sa Isaiah kapitulo 26 bersikulo 1 tubtob 4. Silinya diri Isaiah chapter 26 verse 1 to 4. In that day this song will be sung in the land of Judea. We have a strong city. He set up walls and ramparts of security. Open the gates that the righteous nation may enter, the one that remains faithful. The steadfast of mind you will keep in perfect peace, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for in God the Lord we have an everlasting rock. We have an everlasting rock. Mga kauturan ko, sa sini nga topic na to subong, isa diri na pamatuod. Nga kun ang bugos na tong pagtuo kag pagsalig dira sa Ginoo, hindi kita mapaslawan. Nga kun kita magsalig kita sa atong isang kapariho, may tendency pa nga hindi nga kita iya pagapaslawon. Nga di ba? Kay ang Dios naton masalikan. Hindi gid ina siya nagapaslaw sang iya mga promisa sa tagsa-tagsa sa aton. Silinya gani, ang Dios magahatag sa aton sa paghidait. Nga sa diin sa mga katawhan nagapadayon sing malig-on sang ilang tinutuyo. So kung ang aton tinutuyo dira sa Ginoo, malig-on, maayo, mga kauturan ko, may kalinong kita sa nga ihatag sa Ginoo sa aton. Magsalig lang kita sa Ginoo sa walay sing katapusan, kay siya magaapin sa aton sa gihapon. Kung ang atong pagsalig yara lang sa Ginoo, ang Dios makauturan ko, magaapin gid ina siya sa aton nga wala sing kinutuban. Yara lang sa iya ang atong kasiguruhan, makauturan ko. Para subong nakita naton, no, na-release sa amelioration, ang iban nagaasa, nagalaom, nga sila man maka-avail sa sina. Pero pag abot sa tiun, wala na lista ila pangalan. Ano ka masakit? Di ka katulog. Di ba? Wala ka king kalinaw. Pero makauturan ko kung wala ka nag-asa sina. Wala ka nagtulok sina, kundi gintulok mo ang Diyos. Nga kaya maghimuno sa tagsa naton ka kinanglanon. May kalinong ka, kag kalipay. Kay siling ang Diyos, mga kauturan ko, siling niya ang pagsalig nato sa Ginoo, wala gid sing katapusan. Kag siya magaapin gid sa aton, hindi gid siya magapatumbaya sa aton. Kay amo nang hambal gani niya dira sa I will never leave you nor forsake you, but learn to be contented of what you have. Amo naging hambal niya dira sa Hebrew 13:5. Be sure not to love money. No? Be sure not to love money. And learn to be contented of what you have. Because I will never leave you nor forsake you. Hindi siya magabiya sa imo anuman ang magkakalatabo. Subong masiling ka, wala ka nakaagom sina. Pero ang Diyos wala nagapatumbaya sa imo. Nagapromesa ang Diyos sa imo nga hindi siya magapatumbaya sa aton. Kay ang Diyos nga atong gialagaran, makauturan ko puno sang manggad. Ano man lang ning manggad diri sa kalibutan o malagi lamang ni may katapusan, limitado, pero ang manggad sang Dios makauturan ko hindi mahubsan. Amo to ang wali ko sa naligad nga Domingo, God's pantry is full. Ang suludlan sang Ginoo, ang budiga sang Ginoo buta kag hindi ini mahubsan. Nga ini iga-deliver sang Ginoo sa mga katawhan niya nga nagatuo kag nagasalig dira sa iya. Magsalig lang kita kay wala kita ginapagutuman sang Ginoo. Amo na gayong hambal ni Prophet Isaiah, sinulatan ni Prophet Isaiah 41:10. Do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will straighten you, I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Ang Diyos nagatudlo sa aton, naga-instruction sa aton, nga hindi kita magakahadlok. Kay tungod
ang tungod kay ang Diyos kaupod naton. Hindi naton ina pagpalibugan. Hindi naton na pagkabalakan. Kay tungod nga ako nga inyo Diyos, magapabakod sa imo, magabulig sa imo, kag uyatan ko kamo sa gamhanan ko nga mga kamot. Ano bala ang promisa sang Ginoo sa aton? Sa time nga gimbaton mo si Kristo nga imo nga manluluwas. Anong hambal niya? Ginahatagan ko kamo singki na matarong nga maging anak sang Diyos. Kung si Kristo Jesus ginbaton ta nga aton manluluwas, maging anak na kita sa Diyos, ano bala kung anak kita sang Ginoo? Tanan aton mapanubli. Ang tanan nga manggad sang langit aton. Kay tungod may karapatan kita kay anak kita sang Diyos. Pero kung sa lawayon ka nga anak, hindi ka matinumanon nga anak, hindi man agyapon nimo maangkon. Kay ang gipangayo sang Ginoo sa aton nga maging faithful kita sa iya. Magtuo kag magsalig dira sa iya. Amo ina ang gipangayo sa Ginoo sa aton. Ginpromisa gina sa Ginoo sa aton mga kauturan ko. Sumaga hindi lang kita magatulok nga masiling ka hindi na nakon kaya mahimo. Hindi ina maabot naton. Kay ina siya ya masarangan ina niya kamay ara na siya nga daan. Mga kauturan ko dumdumunta dira sa Ginoo wala sing imposible. Nga kung nakaranas kita karon sa mga pagtilaw sa mga kabudlayan sa aton kabuhi, mga kauturan ko, mga kauturan ko gintrain lang kita sa Ginoo. Kay agud maging mabakod kita, kag agud makabalo kita sa tion. Magaabot ang dagko nga mapagtilaw sa aton nga kabuhi. Masarangan naton paghimo ang tanan. Amo na mga kauturan ko nga may isa ka istorya nga mag-amay, no? Mag-amay. Nga inang yang amay ya basketball player. Kag may bata siya nga lalaki, nga luyag man sang amay, nga ang iyang bata ya matrain man nga pareho sa iya maging basketball player pag abot sa tion nga magdako na siya. So gitrain niya kada adlaw ang bata paano mag-shoot ang bola. So ang bata maski ano niya og shoot, hindi siya ka-shoot kay tungod bubo siya, bata pa siya. Sila siyang papa niya, try, sige. Sige man ang bata og shoot, o hindi gid maka-shoot ang bata. Nag-abot sa isip sang bata, sila niya paano ko da maka-shoot? Kay bata pa ko, gamay pa ko. Ikaw yaya, kaya mo na ya kay dako ka. Dako ka. Por siling sang tatay. Gihimo ko ina. Nga luyag ko, nga makabalo ka gid mag-shoot. Maski mabudlay, pero maabot ang adlaw nga kaya mo na himuon. Hindi mo lang tulukon nga ang akong pagkaako subong nga kaya ko himuon kay dako ako. Ibutang sa uy mong tagipusoon kag hunahuna nga moabot ang adlaw nga kaya ko na himuon. Amo man na ang Ginoo sa aton. Gintrain niya kita subong. Halin sang una nga nag-abot kita diri sa kalibutan, nakamatngon kita sa buot, nagaatubang na kita sa mga pagtilaw sa aton kabuhi. Kay nga ang makauturan ko luyag sang Dios nga matrin kita. Kay mo abot ang adlaw, hindi lang ina ang mga pagtilaw nga atong pag-atubangon, mas may dagko pa nga mapagtilaw nga magaabot sa atong kabuhi. Nga kun mag-abot ina makauturan ko, masarangan naton ang pag-atubang. Kaya mo nang ginghambal dira sa sinulatan ni Santiago 1:4 at 3:4 nga siling niya nga kung mag-abot sa aton ang mga sari-sari nga mapagtilaw, magakalipay kita. Kay tungod paagi sina sa mga pagtilaw, amo ina ang magdala sa aton sa pagbatas. Kay kung wala kita nakaagom, kung wala kita na train sa mga pagtilaw, mga kauturan ko, mag-abot inindako nga mga pagtilaw sa atong kabuhi, pariho subong nga nagaabot sa aton. Hindi nimo makaya kag ara sa imo ang kulbat. Nahadlok ka. Pero kay tungod na train ka na, nakabalo ka na, nga may Diyos nga magabulig sa imo. May Diyos nga magaprotection sa imo. May Diyos nga magahimuno sang imo kinahanglanon. Nga may Diyos nga nagaupod sa imo, nga nagapromisa nga hindi magabiyan.
maging mabakod ka. Nga uldo kung kisa ginatintal ka. Ginatintal ka sang imong hunahuna kag tagipusoon. Di ba? Masiling ka ate, nag-abot na sila kay kaya man na nila. No? Di ba? Masiling ka. Nag-abot na sila kay ina sila malapit sila sa pader. Nakasandad sila sa pader. Kitaya kay wala. No, di ba? Amo na ang tentasyon nga nagaabot sa aton kabuhi. Dumdumon ta nga ang Diyos may mga pamaagi nga ginaaman sa tagsa-tagsa sa aton. Nga kung kita wala kita nakaagom sina sa sina nga gipanghatag sa gobyerno, pero may Diyos nga magahimuno sang aton mga kinahanglanon. Sobra pa kag ang inang manggat nga ilang nabaton, inaya may katapusan. Ang aton manggad nga aton mapanubli halin sa Ginoo wala sing katapusan. Hindi ta magamalasay, pus lang na sa ila, ay tungod malapit sila mo. Pero ano bala, ilang nasandaran, pariho lang na atong tao. Pero ang aton nasandaran Diyos, isa kadakong bato nga wala sing katapusan. Nga hindi gid na niya mapukan. Dumdumon ta makauturan ko dira sa Ginoo wala gid sang imposible. Ang tanan posible kag kaya mahimo sa Ginoo. Pagsalig lang kita sa Ginoo. Amo na gani nga hindi kita magsiling nga masiling kita, but we see that we are not taking into the account that God does know how hard it is from down here. He sent dumdumunta. He sent His own Son to live among us, to walk among us, to experience among us. We can trust Him kay tungod na hangpan niya kita, naintindihan niya kita, kag nakabatsyag ina siya para sa aton. Isiya magabulig sa aton sa time nga aton kinahanglanon siya. Nga kun magapanawag ka lang sa iya, ang Diyos magasabat gidya sa aton. Magabulig sa aton, magatudlo sa aton kung paano naton ma-overcome ining mga pagtilaw nga nag-abot sa aton nga kabuhi. Muna ang atong pagsalig, buguson na atong pagsalig, kay bulahan ang tao nga iyang pagsalig yara lang gid sa Ginoo. May ara siya, kumpiyansa siya kaugalingon, nga hindi siya maano, hindi siya magutuman, hindi siya maapektuhan kay tungod kabalo siya nga ang Diyos nga iyang gisaligan mabakod. Nakamakasandad kita sa isa kadako nga bato. Ang naging hambal sa Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water, that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Wala sing gikabalakan. Ang ayam ang tao nga iyang pagtuo kag pagsalig yara lang sa Ginoo. Kay nganong giha example diri ang atong kabuhi naging kaangay sa isa ka kahoy nga nagintanom malapit sa sapa nga ang iyang nga gamot nagapansalupsok didto sa tubig. Gang wala siya nagakahadlok nga mag-abot ang tig-ilinit kay tungod mga kauturan ko ang iyang gamot nagasalupsok sa tubig. Amo man na kita nga kun ang atong pagtuo kag pagsalig yara lang sa Ginoo, ang atong kabuhi yara sa kay Kristo Jesus, wala kita sing kabalakan kay tungod mga kauturan ko anuman ang atong pangayoon sa Ginoo igahatag niya sa aton kay tungod si Kristo Jesus yara sa atong kabuhi. Amrang ginghambal na sa John 15:7 siling niya bulahan ang tao if my words abide in you, no? If my words abide in you, I am with you. Ask what you desire and it will be done. So, ang atong kabuhi, kunyara si Kristo sa atong kabuhi, anuman ang atong pangayoon, igahatag sa Ginoo. So, wala kita'y kabalakan. Sini sitwasyon na to, subong wala kita'y dapat kabalakan.
Isalig na to sa Ginoo. Ang Diyos nakabalo sa tagsa-tagsa sa atong kabuhi. Ang Diyos nakabalo sa tagsa-tagsa na itong ginadala kay tuod ang Diyos amo ang may plano sa atong kabuhi. Di ba? Sometimes kung kisa makasilita ka budlay, no? Daw ka budlay gidya. Way ta kabalo nga kun wala pa nagihatag sa Ginoo sa aton, gid process pa na sa Ginoo. Although may kabudlayan, may kasakit ang pagprocess sa Ginoo. Kay kung kisa makasiling ka nga away paginghatag sa Ginoo para subong masiling kita malawig na nga atong pagpangamuyo sa Ginoo nga wala paniging hatag sa Ginoo. Way ta kabalo may tinutuyo pa, may plano pang Ginoo nga wala niya niging hatag. Kay luyag gidya sang Dios makauturan ko tanan nga makatawhan magapanumbalik gidya sa iya. Amo nang gusto nga matabo sang Ginoo, pero ang mga katawhan makauturan ko matig-as sa gihapon. Gipakita na sa Dios ang tanan. Pero ano bala? Pero mga kauturan kung hindi ta madula sa paglaom, kay ang promisa sang Dios sa iya mga katawhan nga kita iya pagaluwason. Although mga kauturan ko mabudlay, masakit ang pagprocess. Nagapakalinong ang Diyos, may takabalo nga, wala pag-isapat sa Ginoo. Kay ang Diyos may giaman nga maayo para sa aton. The best ang giaman sa Diyos para sa iya mga katawan. Dumdumon taging ayo na kita sa Ginoo. Ang Diyos siya, ging sakripisyo niyang kabuhi dito sa krus ng Kalbaryo. Agud mag-ayos ang aton mga balatian. Mag-ayos ang aton mga ginabatsyag. Amo nang gihambala sa Isaiah 53:5. By His stripe we are healed. Naayo na kita, ging ayo na kita, wala na kita sing dapat pagkabalakan. Nga mo na gani mga kauturan ko, nga kun kita nakabatsyag kita, nga daw pamatsyaga naton, nga daw gibaliwala kita, ginapabayan kita, isalig naton, itugyan naton sa Ginoo. Kay walay dako o gamay nga hindi kaya mahandol sa Ginoo. Kaya ihandol sa Ginoo. Kay wala ang Diyos nagapadala sa aton sa sini nga sitwasyon nga gaisahanon kita mga kauturan ko. Ang Diyos nagaupod sa aton, nagatindog upod sa aton balikod ko. Ang Diyos yara sa likod sa aton anuman nga sitwasyon naton subong. Mga kauturan ko, be confident God is with us. May confident kita kay tungod ang Diyos ara sa aton. So amo na mga kauturan ko, may ara kita nga we have reason, no? We have reason why we trust God. May ara kita mga rason nga nagasalig kita sa Ginoo. Una, He knows our name. Isaiah 43:1. Siling niya, do not fear for I am redeemed. I have called you by my name cause you are mine. Hindi kamo magakahadlok kay luwason ko kamo, ginatawag ko kamo sa inyo pangalan kay akon kamo. Siling niya gani magamaski magatabok pa kamo sa madalom nga tubig. Hindi kamo maanod, hindi kamo malumos. O magalabay kamo sa kalayo, hindi kamo masunog. Amo ina ang ginapasiguro sa Ginoo sa aton nga kita magasalig kita sa iya kay ang full protection sa Ginoo yara gid sa aton. He knows our truth. Nakabalo siya sa tagsa-tagsa sang aton nga hunahuna. Nabalaan niya kung anong ara sa imong hunahuna, nabalaan na sa Ginoo. Mura nga bala Jeremiah 29:11. For I know the plans I had for you, says the Lord, plan not to harm you, but plan to prosper you and give you hope and future. Nabalaan niya na ang tanan. Sila niya, casting all your cares to Him because He cares for you. Tugyan na to sa iya ang tanan nga palalibgan kay ang Diyos nagakabalaka sa aton. And number 3, He says, it's theirs that falls and hears me when I call. Antag sa ka mga luha nga nagaagay sa atong mga mata, nakita ina sa Ginoo. Kag nabatian niya ang atong pagpanawagan. Amo na siling gitagaan kita gani sa instruction. Nasiling niya dira sa Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer you, and I will show you great mighty things that you should not know. Manawag kamo sa akon, kay ako magasabat gidya sa inyo, kag ipakita ko sa inyo ang dalagko kag kabalaghan nga mga butang nga wala pa ninyo makita. See? Hindi na kita dapat magpalibog pa. Nga kung pwede man lang kita ya makapangamuyo sa Ginoo. Kag isugid naton kung ano ang aton nga kinanglanon. Kay tungod sa number 4, He knows our needs. Nabalaan niya ang tanan naton mga kinanglanon.
Ang Diyos siya wala gid niya gakulang sa aton makauturan ko. God will provide all our needs. Philippians 4:19, God will supply all our needs according to His riches and glory through Jesus Christ. Ga-provide ang Diyos sa aton. Nakabalo siya sa atong kinanglanon, kag ang Diyos maga-provide gid niya sa aton kinanglanon, kay nabal-an niya kung ano ang aton mga kinanglanon. Wala gid niya gakulang ang Diyos sa aton. Magapasalamat gid kita sa Ginoo tungod sang iya kaayo sa aton. Ang gugma sa Diyos sa aton wala gid niya sing kinutuban. Ano man ang atong giatubang subong nga sitwasyon, magpasalamat kita sa Ginoo. Padayon lang kita sa atong pagpangamuyo. Kag magpasalamat sa iya sa gihapon, kay amo ina ang luyag sang Diyos nga matabo nga atong pagahimuon. 1 Thessalonians 5:17-18. Pray continually, and everything give thanks, for this is the will of God for your life. Padayon lang kita makauturan ko. Kay magasalig kita sa Ginoo, kag kita pakamayuhon gidya sa Ginoo. Makauturan ko, we have reason to trust Him. Because He is with us. He will never leave us and protect us, provide all our needs. May rason gid kita nga sa iya ta magasalig. Hindi na kita magsalig sa atong isig kapariho. Hindi kita mag-aasa sa promisa sa mga tao, kundi asahan naton ang promisa sang Ginoo sa aton, kay hindi gid niya kita pagapaslawon. Aslong nga ato siyang nabaluan. Nga ang Diyos ari sa aton. Ano man ang magakalatabo, wala gid niya sing may makatando sa aton. Walay makapagutom sa aton. Kay tungod ang Diyos kaupod naton sa tanan nga tion. Handa niya siya nga aton ina maangkon ang inang aton mga kinanglanon. Kay dira sa Ginoo, nothing is impossible. Mga muyo lang kita sa Ginoo, kamay pagtuo. Nga ang tanan nato mga kinanglanon, igahatag gid niya sa aton. Mateo chapter 21 verse 22. If you believe, you will receive that whatever you ask in prayer. Nga siling niya kung anuman ang atong pangayoon paagi sa atong pagpangamuyo, kailangan tuuhan naton nga aton mabaton. Mark 11:24. When you pray, believe that you will receive and it will be yours. Ang atong pagpangamuyo may pagtuo kag pagsalig kita sa Ginoo. Magsalig kita sa Ginoo. Mga kauturan ko ay tungod ang Diyos nga nagapromisa sa aton, hindi gid siya makapaslaw. Amo na gani, kailangan magabasa kita sa Biblia, magatuon kita sa Biblia, magapamati kita sa pulong, sa pagpangwali, sa pagpanudlo. Kay mga kauturan ko, dira makauturan ko, magatubo ang atong pagtuo kag pagsalig sa Ginoo. Diya nato makita nga ang Diyos wala gid siya kakulang sa aton. Ang Diyos siya, amo na sa linya, bulahan ang tao nga nagapamati sa pulong sang Ginoo kag iyang ginahuptan. So bulahan kita nga ginghuptan naton ang pulong sang Ginoo. Kay ang Diyos mga kauturan ko, kaupod naton kag iya kitang pagahimunan. Amo nang ginghambal sa atong nga text, Isaiah 26:4. Trust in the Lord always, for the Lord God is eternal rock. So mga kauturan ko, magsalig kita sa Ginoo sa tanan nga tion, kay tungod ang atong Diyos nga atong gisaligan, siya ang bato nga wala sing katapusan. Siya ang bato nga wala sing katapusan. Mas dako kaayo ang aton nga bintaha, nga sa diin ang atong pagtuo kag pagsalig yara sa Ginoo, yara sa kay Kristo Jesus. Kay mga kauturan ko, masiling kita sina ang iban na hatagan sila kay nakasandad sila sa pader. Ang ina nga pader mapukan. Pero ang atong gisandigan nga bato nga wala sing katapusan, nga amo si Ginoong Hesukristo. Siya ang aton nga bato. Nga kun kita magasalig kita sa iya, hindi gid kita madismaya. Hindi niya kita pagapaslawon, mga kauturan ko. So mga kauturan ko, kabay pa nga ini nga mensahe ko subong, nga gin-deliver ko para sa inyo.
makaabli man sa atong hunahuna kag tagipusoon. Nga hindi kita magtulok sang atong isig kapariho. Hindi kita magtulok sa mga butang sa sini nga kalibutan, kundi magtulok kita dira sa Ginoo. Diha na to ibutang ang atong bugos nga pagtuo kag pagsalig. Kay ang Dios hindi gidya magakulang sa aton. Ang Dios nga atong nasandigan, isa kadako nga bato, bato nga wala sing katapusan. So, wala kita reason, no? Nga hindi kita magsalig sa Ginoo. So, mga kauturan ko, kabay pa nga ang Diyos, baga pa kamaayo sa inyo, ang gugma kag ang bendisyon sa Diyos, yara sa inyo, mayong agagid sa tanan.